Wait lang! Huwag ka munang bumili ng rare plants. Panoorin mo muna to. Ito yung 5 rare plants na hindi worth it pag bibilhin mo. Hello viewers. Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na rare plants na hindi magandang bilhin. Sa danas ko sa kanya. Ito. Kilala nyo na yan. Syempre, alam kong kilala nyo na to. Si strawberry shake, di ba? Nabili ko siya, kay liliit talaga ng mga dahon niya. Nagigigil ako kasi mura na yon sa mga panahon na yon last year. Pero, gandang-ganda ako sa mga variegation niya dati. Kahit maliliit yung dahon, ayun o. Ayun o, maliliit yung dahon niyan. Napalaki ko naman yung mga dahon niya, pero panay ang lagas naman ng mga dahon niya. Ayan. Ang hirap niyang patubuin, ang tagal niyang tumubo, yung mga dahon niya, ang bagal lumabas. Yung mga ugat naman niya, nagkakaroon siya ng mga bagong ugat, pero namamatay yung mga luma niyang ugat or yung mga old niyang ugat. Ang hirap niya patubuin kasi, ang dami kong napalit ditong Arrows Mix, parang naka-3 palit akong Arrows Mix. Tapos, ganun pa rin siya, nalulusaw yung mga dahon niyang luma. Ayan o, di ba liliit na mga dahon na yan. Pero may lumalabas naman siyang malalaki. Ayan, may mga malalaki na mga dahon yan. Yun nga lang, yung mga dahon niyang maliliit o yung mga old leaves niya namamatay. Ang hirap niyang patubuin ng mabilis. Kahit lagyan ko ng fertilizer na pang variegated talagang fertilizer, ay, ang bagal niya talagang magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos, tinigilan ko siyang lagyan ng fertilizer. Ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng potting mix or potting media. Ginawa ko, ayan, yung na lang, ang tawag dito, yung sphagnum moss. Tingnan mo naman, nag-okay siya dyan. Kasi nakitaan ko siya ng mga bagong roots dyan. Tapos medyo naglash na siya kahit papano. Kasi nung nakaraan talaga, ang hirap niya talaga. Sana talaga siya, magbonggang-bongga na. Nilagyan ko na siya ng pole kasi medyo naglash na siya. Ilang piraso lang yung dahon nito. Parang 3-4 na dahon nito nung nabili ko. Tingnan mo yung nadagdag, kakaunti pa lang. Halos mag-iisang taon mahigit na ata to or less than, mga ganon. Pero ang bagal niya talaga. Tapos yung variegation niya, ang tagal, nagagandahan naman ako sa variegation niya, yung mga ganyan niya, kaya siya nag-strawberry yung kulay niya, yung ganyan. Nagagandahan naman ako sa kanya, kaya tinigil ko yung pagbenta ko nito sa kanya. In-stop ko muna yung pagbenta ko sa kanya sa Shopee nito kasi nagagandahan ako sa variegation niya or yung lumalabas na bagong dahon kasi nakukyutan ako. Para siyang orange na may pagka-yellow na hindi ko maintindihan kung anong kulay ba yan. Ang cute pa rin naman niya, yun nga lang, pero hindi naman naglulusaw yung mga bar niya. Yun naman ang kagandahan sa kanya, kahit papaano hindi naglulusaw yung mga bar na yan. Yung mga high bar naman yan. High bar naman talaga siya ng bongga, pero mabagal siyang lumabas yung variegation niya, ang bagal lumabas. Parang abutin ng 2 months, di ba lumabas na yung dahon na yan? Abutin ng 2 months bago siya magkaroon ng variegation. Nakakatulad niyan. Pero at least, hindi na siya naglusaw. Kasi, kaya ako to pinalitan na naman ng potting mix, ginawa kong sphagnum moss. Kasi, panay ang lusaw ng mga dahon niya, ayan o. Pero nakikitaan ko siya ng mga bagong ugat bago ko siya pinalitan ng sphagnum moss. Kaya lang, lusaw ng lusaw yung mga yung mga lumang dahon. So, nangihinayang ako. Pag philodendron, hindi naman ganun. Kahit na dumami yung mga dahon na yan, pag gusto niya yung potting mix niya, hindi siya maglulusaw. Yun yung tingnan nyo, lalo na pagkamahal yung plants nyo. Pag nakita nyo, naglulusaw yung mga dahon, lalo na sa philodendron, ibig sabihin, may problema yung rooting system niya. Naglulusaw din yung ugat niya. Kaya siya, naglulusaw yung dahon. Kung katulad nyo ako na bumibili at nagbebenta rin ng mga halaman, nagpo-propagate ng mga halaman para maibenta ng mura, huwag kayong bibili ng mga ganitong rare plants. Kung mainipin kayo na plantita or plantito, huwag kayong bumili ng mga ganito. Maganda naman siya, pero kailangan i-hold mo yung temper mo or temper talaga. I-hold mo yung yung patience mo, pahabaan mo kasi kung nakikitaan mo siya ng paglulusaw tapos hindi mo siya kaagad ire-repat or hindi mo siya papalitan ng potting mix, ay mamamatay siya sa'yo. Hindi siya magta-thrive. Mabilis siyang malusaw kung hindi mo makuha yung kiliti niya, kung hindi mo siya babantayan. Kaya ito yung pinaglalagyan ko talaga sa kanya. Yung palagi ko makikita, paglabas ko ng bahay, makikita ko siya. Pag nakaupo ako dito sa labas, masisilip ko agad siya kung okay siya. Kasi kung lagi siyang nauuhaw, kung lagi siyang kagad yung ang potting mix niya pangit or ang bilis niyang mag-dry out kasi ayaw niya nang lagi siyang natutuyuan or kaya nalipat ko na siya sa sphagnum moss kasi napapansin ko sa kanya kaya dahil naglulusaw yung mga dahon niya kasi hindi niya nabibigay yung tubig na gusto niya. Uhawin tong plants na to, itong domesticum na yan. Pero gandang-ganda naman ako sa mga dahon niyan, di ba? Ang cute naman ng mga dahon niyan. Pero kung mahaba ay maiksi ang PC mo or gusto mo yung mabilis maglash na halaman na mga variegated, hindi ito ang para sa iyo or hindi siya magandang bilhin kung nagpapatubo ka, nagbebenta ka or nagpo-propagate ka katulad ko para sa akin na medyo alagain tong philodendron na to kasi kadalasan di ba yung mga philodendron hindi masyadong alagain, hindi siya uhawin, hindi lusawin, yung mga dahon niya hindi ganon. Pero itong domesticum na to, uhawin siya at lusawin yung mga dahon niya. Pag hindi niya nagustuhan yung pwesto niya, ganyan,
naglulusaw yung mga dahon niya, mga old leaf niya. Pag hindi niya gusto yung potting mix niya, tsaka yung pwesto niya, tsaka yung araw kung kailan mo siya dinidiligan, pag naubusan siya ng tubig. So, bantayan mo talaga siya, or pag bibili ka nito, mas maganda doon sa malapit sa makikita mo palagi. Kung magpapahinga ka, upo ka, cellphone ka, masisilip at masisilip mo siya para hindi siya malusaw sa'yo. Number 2 na rare plants na para sa akin ay yung ganas ko talaga sa kanya, nakakarindi. Nakakainis siya kasi ang ganda naman ng mga var niya, ang ganda ng dahon niya, yung mother plant niya, ang ganda ng variegation. Pero itong mga na-propagate ko sa kanya, na mabilis siyang mag-revert yung ano niya, dahon niya. Kahit na ang mother na dahon niya ay super variegated, tapos ang lumabas sa kanya ay hindi variegated, sunod-sunod na hindi variegated yung lumalabas sa kanya. So ewan ko lang kung sa mga susunod na panahon ay magkakaroon to ng variegation. Pero yung lights na binibigay ko sa kanya ay okay naman sa kanya, or yung talagang bright naman na hindi direct sun, na morning sun lang nakukuha nila. Pero wala pa rin ako nakikitang variegation sa kanya. So kung gusto mong bumili ng domesticum na less var, or yung parang mas mura, tapos kaunti lang yung variegation, mag-isip-isip ka ng pangalawang beses or mga ilang beses, kasi pangit siya pag low var yung nakuha mong variety. Mas maganda kung bibili ka ng domesticum, yung high var na yung bilhin mo, para hindi talaga maano yung ano niya, yung variegation niya, hindi mawawala yung variegation niya. Kasi danas ko sa kanya, kahit high var yung mother, pag pinropagate mo siya, tapos ang lumabas sa kanya na dahon ay hindi variegated, sunod-sunod na yon, hindi variegated ay yung lalabas na dahon. Tapos ang ayaw ko sa kanya kasi nagkakaroon siya ng mechanical damage. Etong na-propagate ko na to, ang hirap niya rin pala i-propagate, ang hirap niya i-propagate. Ang bagal niya magkaroon ng ugat, kahit anong potting mix ang ginamit ko sa kanya, ang nag-work lang sa kanya ay Sphagnum moss. Kung ano-anong potting mix ang ginamit ko sa propagation ko sa kanya, kasi marami akong cuttings na pinutol dito. Pero ang hirap niya anuhin, ang hirap niya tansyahin, or ang hirap niya alagaan, ang hirap niya anuhin, paugatin. Kahit yung yung Sphagnum moss yung ginamit ko sa kanya, kailangan ibabad mo siya, kahit naka-sphagnum mo siya, mas maganda ibabad mo siya sa tubig para hindi siya nauuhaw. Tapos bago mo siya, kunyari nagputol ka ng stem sa kanya, bago mo siya itanim, iano mo muna sa talagang, doon ako nabuhayan nung nilagyan ko siya ng pampaampat or yung rooting hormone. Kasi kung yung mga hindi ko nilagyan ng rooting hormone, namatay talaga sila, nalusaw talaga yung mga cuttings ko sa kanya. Kailangan niya ng rooting hormone, tapos kailangan matuyo yung ano niya, yung stem niya mismo, kasi pag hindi natuyo yung stem niya mismo, magrarat lang yon, malulusaw lang talaga ng bongga yung dahon. Tapos ang ayaw ko pa sa kanya, kasi yung mother plant niya, ang ganda ng mga dating dahon. Pagdating dito sa mga sumunod, kasi di ba pinropagate ko siya, pinutol ko siya, pagdating dito sa mga sumunod na dahon sa kanya, may variegation siya, pero yung mechanical damage hindi nawawala sa mga dahon niya. Ang pangit na mga lumalabas sa kanyang dahon. So iniisip ko kung papalitan ko siya ng potting mix na talagang purong Sphagnum moss na lang, or yung kung ibabalik ko siya doon sa dati niyang potting mix. Iniisip ko kasing ilipat siya doon sa more on coco peat na pinag-anuhan ko sa kanya, na katulad doon sa isa kong napabuhay sa kanya, yung na-propagate ko. Kaso ang liliit na mga dahon nitong na-propagate ko na to. Malaki yung dahon na pinropagate ko sa kanya. Yun nga lang, lusawin yung old leaf niya. Pag pinropagate mo yan, yung old leaf niya ay nalulusaw or nagda-die off, tapos nagkakaroon naman siya ng mga bagong dahon, pero maliliit pa rin. Parang kahit bumili ka ng maliit sa kanya, pag one leaf yung binili mo, dire-direchong magiging maliit muna yun. Ikaw na magpapalaki nun, ganun siya. Hindi siya katulad ng iba na pagka kahit na yung yung cuttings mo, or mas maganda, ang cuttings na bibilhin mo, or one leaf na bibilhin mo, ay yung top cut. Kasi yung top cut, dire-diretso na yung palaki, or dire-diretso na yung may shape na yung dahon niya. Kasi ito rin yung isa sa nagustuhan ko, kasi yung dahon niya ganyan. Pero ang hirap niyang i-propagate, ang hirap niyang paugatin. Lusawin yung stem niya, lusawin yung mga dahon niya pag pinropagate mo siya. Pero may instances naman naranasan ko sa kanya sa domesticum na ito, na yung stem niya mismo ay nabuhay kahit na naglusaw na yung dahon niya. Yung ugat niya or yung aerial roots niya nagkaroon ng mga mas marami pang ugat. Kaya ang nangyari, nabuhay siya, nagkaroon siya ng mga bagong dahon. Okay lang din naman yung ganun, kaya lang medyo pinakaba ako kasi akala ko malulusaw na rin pati yung stem, kasi nga yung dahon nag-die off na talaga ng bongga. Pero buti na lang, etong na-propagate ko ditong isa, yung maliit talaga na nilagay ko na sa pool, kahit na yung mga kukupit ko, kuhas lang yung mga pinaglalagay ko sa kanyang potting mix, nabuhay naman siya. Tapos, ang inaantay ko na lang sa kanya, lumaki siya. At ang maganda dito sa na-propagate ko dito, siguro nagustuhan niya yung pwesto niya talaga ng bongga. Yung katabi niya, yung pwesto niya kasi maraming mga dahon or maraming mga kastabing dahon. Tapos morning sunlight lang nakukuha niya. Walang mechanical damage yung lumalabas sa kanya. Yun nga lang, nung pinropagate ko siya, hindi maganda yung lumabas or nalusaw yung pinropagate ko. Hindi ko lang alam kung mabubuhay to kahit na Sphagnum moss yung ginamit kong potting mix sa kanya. Pero sana mabuhay kasi ang hirap niya talagang pabuhayin. Kahit pa nabibigay mo sa kanya yung gusto mo or
talagang kailangan mo ng iba-ibang experiment para sa kanya, para mapabuhay mo siya. Medyo mahirap siyang hanapin, or medyo mahirap hanapin yung kiliti nitong domesticum na ito. Number 3, na rare, para sa akin rare na to kasi medyo pricey ko to nabili dati, parang 500 plus ko pa to nabili. Etong golden sanado ko na to. Pero napalash ko naman na siya. Yun nga lang, ang hirap niya i-propagate kasi talagang bonggang-bongga yung mga dahon niya, or yung mga petal niya ay magkakadikit talaga. Hindi mo mahanap yung pagpuputulan mo sa kanya, so hindi mo siya mapopropagate. Kung nagbebenta ka ng halaman tapos magpopropagate ka, benta yung mother plant, ganon. Yung parang katulad sa sa mga philodendron, isa siya sa philodendron na mahirap i-propagate. Isa siya sa philodendron na super bagal magkaroon ng mga bagong dahon. Ang bagal niyang magkaroon ng mga ugat. Ang tumal niya, ang ugat niya parang pagka winater propagate mo siya, abutin ka ng 3 months bago magkaroon ng mga bagong ugat, or magkaroon ng mga, hindi siya mabilis mamatay ha, hindi siya lusawin. Hindi siya mabilis mamatay kahit mauhaw siya. Yun nga lang, pag pinropagate mo siya, or yung kahit yung mother plant niya, ang bagal magkaroon ng mga bagong ugat. Kaya yung pinaglalagyan mo sa kanya, hindi mo kailangan ng mga yung mga malalaking pot talaga sa kanya, or maraming potting mix, kasi hindi siya mabilis mag-root bound. Tsaka mas mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon pag nag-root bound siya. Hindi naglulusaw yung mga dahon niya pag nag-root bound siya. Ganun siya. Kung kayo ay plantita na gusto niyo ng matagal magkaroon ng mga bagong dahon, matagal magkaroon ng mga ugat na lash, or hindi siya ma-over tawag doon? Ma-root bound agad. Kung ayaw niyo ng mga halaman na mabilis magkaroon ng mga dahon, kung hindi kayo masyadong mahilig mag-propagate, kung hindi kayo masyadong mahilig magripat, bagay ito sa inyo, golden sanado na to. Ang ganda rin naman ng mga dahon niya, yung kulay ng dahon niya, ang ganda. Yung sexing dahon niya, or yung curve ng dahon niya, ang ganda din. Yun nga lang, kung medyo mainipin kayo para mapalas itong halaman na to, hindi ito ang para sa'yo. Dapat ito sa mga plantitang hindi masyadong pala dilig, or hindi masyadong panay ang dilig araw-araw, kasi ayaw niya ng panay ang dilig sa kanya. Mas mabagal siya, or naglulusaw yung mga dahon niya pag palagi mo siyang didiligan. Medyo kailangan mo lang siyang hindi naman siya lusaw, hindi siya mabilis mamatay. Mabagal lang talaga siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Nakailang beses na akong nag-try na i-propagate sana siya, kasi akala ko medyo mapapahiwalay ko na talaga siya. Meron na ring ugat yung mga babies niya, makikitaan mo na rin ang ugat. Kaya lang pag pinutol mo, parang magsasacrifice ka ng 3 or 4 na dahon sa kanya pag nagputol ka doon sa baby. Kaya hindi ko siya pinopropagate kasi baka masayang lang, tapos hindi ko mapabuhay yung baby niya, tapos madamay pa yung mother plant niya. So hinayaan ko na lang siya dyan na maglash ng maglash. Tapos okay naman sa kanya kasi hindi naman siya uhawin. So kahit hindi ko siya diligan ng diligan, nagtatribe siya. Yun nga lang, matagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Hindi siya doon para sa mainipin na plantita. Doon siya bagay siya doon sa hindi masyadong malaking bahay, na hindi ayaw nang mabilis lumaki yung mga plants. Bagay na bagay ito sa inyo. Number 4 na rare plants na hindi maganda, or hindi maganda yung ko sa kanya, danas ko sa kanya, ay itong mga low var na bilitsay. Diba, ang mahal pa kasi ng bilitsay, kaya doon tayo sa low var lang. Yun nga lang, ang pangit sa mga low variegation na bilitsay or bili, ay mabilis siyang mag-revert. Hindi maganda sa kanya yung mga low var. Kung gusto mong hindi mawala yung variegation ng mga bili mo or ng mga halaman mo, huwag kang mag-settle ng less var or yung mga low var. Kasi sabi nga nila, don't settle anything less. Hirap na hirap mag-English. Kasi ang pangit niya, or ang hirap niyang ipabalik, kahit na bright yung nakukuha niyang sunlight, kahit na maganda yung potting mix mo sa kanya, bigay mo pa sa kanya yung magandang pang-variegated na na fertilizer, hindi talaga siya mabilis mapabalik sa variegation niya dati. Hindi ko to nakuhaan tong bilitay ko ng bonggang-bonggang video. Nung nakuha ko to, super kaunti lang talaga yung var ng dahon niya. Hanggang sa nalusaw yung mga dahon niya. Pero kahit naman gano'n, nag-thrive naman siya sa akin kasi pinalitan ko siya ng potting mix. Nag-thrive naman siya, pero hindi na bumalik yung variegation niya. So, kung para sa akin, kung bibili kayo ng mga rare na variety ng mga bili, kailangan or mas maganda yung high var na. Swerte na lang siguro kung makakakuha kayo ng low var tapos talagang bubongga ng yung mga mo. Kasi danas ko rin yan sa mga Scindapsus. Pag nakabili ako ng low var na variegation ng Scindapsus, napapaganda ko yung mga variegation niya. Mas gumaganda sa akin yung mga variegation niya. Pero kadalasan sa mga philodendron, hindi ko, ang hirap niyang ipabalik yung variegation. Unlike sa mga Florida Beauty hindi mo maikukumpara sa Florida Beauty kasi yung Florida Beauty pagka inalagaan mo siya ng super high var tapos biglang nagkakaroon siya ng kulay
green na dahon. Katulad din ng mga ng mga bilite. Nagkakaroon siya ng green na dahon, tapos magkakaroon ng variegated na dahon. Swerte pagka ganun. Di naman ako nahirapan sa kanya magpatubo or yung mag-alaga. Yun nga lang, ang inaasahan ko sa kanya na magkakaroon pa siya ng mas malalaking variegation or mas malalaki pang mga dahon. Kasi ang mahal ng bili ko sa kanya, pero hindi siya nagkaroon ng magandang variegated or talagang kulay green na talaga yung nakuha ko sa kanya mga dahon. Sana sa mga susunod na panahon ay mas gumanda yung or magkaroon siya ng variegation kasi para syempre worth it yung bili natin, ganun. Sa danas ko kasi sa kanya, ang hirap niya talagang palabasin ng variegation. Kaya kung bibili kayo, mas maganda yung hindi less variegation or low var. Number 5 na rare plants na hindi talaga worth it sa danas ko sa kanya. Tapos rare plants pa rin ito hanggang ngayon kasi hindi pa rin bumababa yung presyo niya sa market or bumaba man siya kaunti lang. Ito mga Monstera albo na to. Kasi ang danas ko dito, yung bili kong 1.8 hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nababalik sa ko. Kasi hindi ko siya ang hirap niyang i-propagate, lusawin yung propagation niya kahit pa ang gamit ko ay sphagnum moss. Siguro nakailang palit na akong nito. Nakailang try na talaga ako sa kanya. 4 times na ata or 5 times na itong ko na to. Nabili ko to kay Sir Betchoy. Parang 1.8 yung bili ko sa kanya or 1.8 talaga, tandang-tanda ako kasi lagi yung pinapaalala sa akin. Kasi pera niya yung pinambili ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababalik sa kanya yung pinambili ko. Kasi hindi ko nga kasi talaga napapatubo yung propagation ko sa kanya. Muntik ko nang mapabuhay yung propagation ko sa kanya. Kaya lang, nung umuwi kami dun sa sa Leyte, nalusaw kasi napabayaan ng kapatid ko. 1 week kami dun sa Leyte, 1 week ba? O ganun. Ayun, nalusaw yung muntik nang mabuhay sana. Tapos ang ganda pa sana ng var na yun. Kaya lang, ngayon, hirap na akong pabalikin yung variegation niya. Buhay na buhay naman siya sa direct sunlight, pero hindi siya nagkakaroon ng variegation. Yung nilagay ko na siya dyan sa medyo direct sunlight talaga ng panghapon na sunlight. Kaso nga lang, hindi pa rin lumalabas yung variegation niya. Kasi nagkakaroon siya ng mechanical damage. So sabi ko, baka kulang na talaga siya ng sunlight. Tapos yung petal niya humahaba ng humahaba. Kaya ang ginawa ko, ilipat ko siya dyan. Kahit na i-die off ko na yung luma niyang dahon. Kasi syempre maiinitan yon. Lalo pa ngayon, kahit mga alas 3 na mga init ay super sakit na sa balat. Ganon din yun sa balat ng halaman. Kaya sabi ko, malulusaw talaga yung dahon na to. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik yung variegation niya. Yung stem niya, yung dulo lang yung may variegation, yung dati niyang stem. Hanggang ngayon, yung mga bagong dahon, bagong stem ay kulay green pa rin. So, di ko alam kung magkakaroon pa to or bahala na. Tapos, pag nag-propagate sa kanya, hindi magandang putol, tapos tusok. Hindi siya maganda dun. Kahit lagyan nyo pa ng rooting hormone or pampaampat, yung mga, ilalagay mo yung mga 7 or kung anong pampaampat mo dyan, hindi siya mabubuhay pagka kahit sphagnum moss yung gamitin mo sa kanyang potting mix, hindi siya mabubuhay. Mas maganda ang gamitin mo sa kanyang pag-propagate ay patubuhin mo muna bago mo putulin para mapabuhay mo talaga siya ng bongga. So yun yung itatry ko sa kanya talaga. Kaya same dun sa sinabi ko sa inyo kanina, kung gusto nyo ng high var or makakuha ng magandang variegated na plants, na rare plants, bago kayo bumili ng rare plants, huwag kayong bumili ng mga low var o katulad nitong mga mga Monstera albo na to kasi prone talaga siya sa reverted. Kung gusto nyo malaman all about sa 5 or 5 uri ng variegation ng plants natin, click mo yung video na yan.